Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli, si Coach Oli nagbabalik sa mga banateros, banateras worldwide at sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po pagpasok nyo pa lang, kailangan pa bang i-memorize yan? Like po tayo agad. And syempre, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, wag po kakalimutan ha. Konting lambing lang po, baka naman paki-check nyo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Coach Oli or Coach Oli News PH, click nyo po yung subscribe button dyan. Okay? Ito po ang magiging topic natin ngayon. Tito Soto at Erwin Tulfo sangkot sa mga kontraktor. Di umano. BBM. Tinanong ng reporter kung adik. O yan, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero bago po tayo pumunta doon kay Tulfo at kay Tito Soto at Cheche. Bakit may Pepsi? May mga nagko-komentaryo dito. Pepsi. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sangkot, di umano sa mga kontraktor. Dito muna tayo sa paborito niyong presidente. Isipin ninyo, ha? Mga kababayan ko, eto, idol ng pula. Ang lakas makabobo, no? At isipin ninyo, ay, kaway natin yung mga buzzers dyan, kaway. At isipin nyo, itong pula na ito, may followers pa, hindi natin alam control. Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga idol nyo si Marcos, eto mas nakakahiya. Yung mga pinklawan. Kasi yung mga yun, loyalista, talagang yung iba doon, loyalista lang nung tatay. Tapos nauuto ni Marcos. Pero kung meron talagang parang tanga, yung pinklawan. Bakit? Iisipin ninyo. Kaaway nila ang Marcos. Ngayon, kinakain nila yung suka nila. Sumisip-sip kay Marcos. Di ba? So, sino talagang mukhang tanga? Sino talagang lumalabas na bobo? Bukod dun sa mga pulahan, mas bobo pa itong mga pinklawan. Ang grabe ang tid. Kaya nga sabi ko, tinutulak nila si Risa at saka si Torre. Good luck sa inyo. Meron pa tayo nakikita ha. Ang magtatandem daw si Bam Aquino for President and Vice President si Sandro. Talaga. Alam nyo kung natuloy yon? Ito sinasabi ko sa inyo mga pinklawan, tanga kayo talaga. Isipin nyo talagang galit na galit kayo sa Marcos, kinain nyo, suka ninyo. At naman, kita nyo naman yung utak Bibigyan ko po kayo sample Pakinggan po natin ito. So sa ngayon po, Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling. Despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal. Pakinggan nyo yung banda dyan, ha? Ulit-ulitin natin banda dyan. Despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. Una, pwede naman sabihin, ito yung reporter. Ito yung reporter ng 25, magaling talaga ito ha. Kundi ako nagkakamali, siya po nagtanong nito. Sabi niya, hindi ba pwedeng i-total ban na yung gambling? Pwede, ganun na lang yung tanong. Halatang may pitik pa Kasi po yung gambling nakaka-addict. Nakakasira ng pamilya. Alam mo naman yan si Bongbong Marcos, allergic sa salitang addict yan. Alam mo, kulang na lang ha. Ako, paniwala ko ha. Maaring hindi iyon ang talagang intensyon ng reporter, pero posibleng pitik yung kay Marcos. Tinatanong niya, Marcos, addict ka ba? Kasi malalaman natin sa sagot mo dahil pinitik yung addict, but definitely, indirectly, makikita natin kung papaano ihahandle ni Bongbong yung tanong. Pakinggan natin kung paano niya sasagutin. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadami?
Totoo, problema yung adik ang tao. Bambira ka, bongbong, oh. Oh. May natuturuan ng mga bata na Nautal siya dun sa ano, sa pagbanggit niya ng adik. sugal. That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, hindi ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin, pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin din, kailangan talaga iban. Di iban. Pero pag-aralan natin na mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. Yan po ang exit ng, pansinin nyo, si Claire, si Bongbong Marcos, pag unsure ang tanong, laging pag-aaralan. Pag hindi nila kayang gawin, pag-aaralan. Pag hindi nila takot sila doon sa tatamaan, pag-aaralan. Pagkampi sila, pag-aaralan. Kasi tanungin mo yan ng about Duterte. Lalo si Claire, tanungin mo about Duterte. Diretso, wala silang pag-aaralan. Diretso. Oh, lahat alam nila about Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Claire mas marami pang alam sa Duterte kaysa kay Marcos. Si Marcos naman, mas marami pang alam sa Duterte kaysa doon sa mga kailangan niyang asikasuhin. Sabi niya, and andyan ang problema. Nakakasira talagang online gambling. Eh kung nakakasira, ano pang kailangan mong pag-aralan? Diba? Hindi niya nasagot ng maayos eh. Bakit? Nataranta siya. Yung reporter ginamit yung adik. Alam nyo, mahina talaga utak nito si Bongbong Marcos. Kaya na lang siguro, nung panahon nang siya tumatakbo, iniiwas talaga sa kanya ang talagang makipagdebate. Wala talagang masasagot to si Bongbong Marcos. Latak talaga to. Dito pa lang kitang-kita mo na eh. Walang sustansya. I don't want to compare him with PRRD, no? Pero kasi hindi talaga maiiwasan dahil sila yung magkasunod. Kung si PRRD siguro sumagot nito, meron kang, ay oo nga. Mapapaganon ka, di ba? Ay oo nga. Tama. Pero pag si Bongbong ang sumagot, matatawa ka. Wala talagang kasense. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Di ba? Unggoy. In short, pabaklang sagot. Ganyan ang pabaklang sagot. Kung kailangan iban, ibaban natin. Kung hindi kailangan iban, hindi natin ibaban. So ano nga Marcos? Ano ba talaga? Yun nga ang tanong ng reporter, iba, hindi ba natin dapat iban? Ito style ni Bongbong Marcos. Parang uulitin lang yung sagot, tapos kukuha siya ng kaliwa at kanan. Hindi siya maninindigan. Unless about Duterte. Para sila ni Claire. Hindi niya manunindigan. Pero eto ha, Marcos, marami nagsasabi na hindi mo hihintuin ang gambling. Bakit? Dahil yung mga involved di umano sa gambling ay mga kaibigan mo. Tanong, totoo ba yun, Marcos? Totoo ba na yung mga gambling lords kaibigan mo? Totoo ba na hindi mo kayang ihinto ang gambling? Kaya iniiwasan mo yung diretsong sagot. Tanong lang po yan. Alam nyo, malalaman natin ang sagot in 6 months. Kasi nung sinabi niya, ihinto ko pogo, na hininto niya. Dineclare niya, although may nakakalusot, pero ang lumabas doon, parang ginamit lang yung pogo para patayin yung pogo. Hindi po natin masisisi yung taong bayan na ang dating, pinatay nyo lang yung kompetensya. May pinatay yung kalabang pogo pero may
meron pa ring pogo hanggang ngayon, di umano kaibigan ninyo, ang mga nagpapatakbo, nagtatanong lang, totoo ba yun? So yung mga sugal, yayariin nyo, papatayin ninyo, para ang yung mga kaibigan nyo mamayagpag. Then nagtatanong lang tayo kasi kung bawal ang pogo, bawal ang pogo. Kay kaibigan mo, kay hindi, bawal yan. Dapat ganun. Kung bawal ang gambling, bawal ang gambling. Kung sa tingin mo nakakasira ang gambling sa pamilya dahil nakaka-addict ito, edi iban mo totally unless ibang paniwala mo. Pero sinabi mo, nakakasira ito eh. Diba? Asa ng stand ni Bongbong Marcos? Tingnan pa po natin itong isang kalokohang sagot niya sa reporter. Ito, pakinggan nyo po yung sagot ni Bongbong Marcos. Meron na namang tanong sa kanya. Pasok. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. Doon po sa 15 contractors. Tayong investigative journalist. Bobo na, duwag pa. Isipin mo, tinatanong, kung meron bang doon sa mga contractors ay dama yung mga congressman. Anong sagot niya? Inutusan pa niya yung reporter. Oy, ba't hindi, wala na bang magagaling mag-imbestiga sa inyo mga reporter? Wala na bang magagaling mag-research sa inyo? Pambihira ka, ikaw ang presidente. Ang gusto mong solusyon sa problema natin, reporter, taga-report sila. Bobo talaga to. Hindi naman investigador yan. Ngayon, kung magre-research sila, kanila pong trabaho yun bilang reporter. Pero hindi nila utang sa taong bayan para imbestigahan kung sino ang naglulustay ng pera ng taong bayan. Ikaw dapat yun. Ikaw ang pumirma nun. Ikaw ang nagsabi, mahiya naman kayo. Ikaw naglabas. 15? Yung 15 contractors. Tapos duwag kang pangalanan. Ayan po ang presidente nyo. Nag-announce, pero iwas pusoy. Wala talagang backbone tong taong nito. Again, ang layo niya kay PRRD. Alam naman natin na malaki ang involvement ng mga congressman dito. Mamaya lang po i-discuss natin. Kasi sinabi na rin niya ni Magalong. At alam din naman natin na in a way, naimbestigahan niya na ito. Kaya nga nakapaglabas sila ng listahan ng mga malalaking contractors na sila yung talagang nakakuha ng bulto ng flood control projects. At marami dyan nasa Congress. Mamaya po ipapakita natin yan. Pero duwag, ito si Marcos panindigan. Ang gusto nila, ang maglabas ng pangalan na involved, mga reporter. Yung mga congressman na nakadikit dito sa mga contractor, gusto nila maglabas social media, reporter. Si Marcos kung hindi nagtatago sa palda ni Claire, nagtatago sa palda ng mga reporter. Ako na magsasabi kung sino-sino. Mamaya lang, sasabihin ko kung sino-sino, di umano ang mga involved na congressman diyan sa mga anomalya, diyan sa flood control projects, diyan na nakasabwat ng mga kontraktor. Kasi duwag ka. Kasi hindi mo kayang sabihin.
Ulitin po natin yung tanong para makita nyo ng buo. 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist? Alam mo, ilang beses ko na narinig to. Pag napapahinga ako, nabubwisit lalo ako dito kay Marcos. I cannot believe. I mean, hindi ko po kayo. Wala na po tayo sa sisihan. But up to now, I cannot believe Filipinos will vote for this kind of president. Hindi tayo nagkulang sa pagpapaalala, hindi rin naman nagkulang si PRRD sa pag-aalala. Pero yung iba, iniintindi natin dahil sabi nila, binoto nila because of BP Sara. Well, sana naman ngayon, natuto na po tayo. Mag-imbestiga rin tayo. Hindi ibig sabihin, pre-remote ni BP Sara, kailangan nyo na ring suportahan. Halimbawa, si Amy. Until now, ang dami nabubudol pa rin si Amy. Tapos, sasabihin nyo pagkatapos, kasi sabi ni Amy, sabi ni BP Sara, hindi kasi kayo na iimbestiga. Hindi kasi kayo nakikinig kay PRRD. Sinabi na nga ni PRRD bangag to. Si PRRD sinabi niya, hindi niya type yun si Amy. Hindi nga niya, di ba, sinama dun sa Senate slate. Titigas naman ng mga Amy natics, Tapos, sasabihin nyo, kasi magkakaroon kayo ng excuses. Hindi nyo naman inaamin yung pagkakamali ninyo. Isisisi nyo kay Sara, isisisi nyo kung kanino. Be accountable naman. Diba? Kasi pangalawa na yun Kung sakali pangalawa na yan Ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho niya yan. Look it up. Hindi. Excuse me, Marcos. Trabaho mo yan. Hindi trabaho ng reporter na imbestigahan kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Trabaho mo yun. Ang trabaho ng reporter, mag-report. Mai-report man nila or hindi, kawalan ng istasyon nila, kawalan ng channel nila. Pero hindi yan ang obligasyon nila sa gobyerno. Hindi yan ang obligasyon nila sa taong bayan. Huwag ka magtago sa palda ng mga reporter. Huwag ka magtago sa palda ni Claire. Going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. Eto papakita ko sa inyo. Bigyan kita ng halimbawa, Bongbong Marcos. Paano manindigan? Ito, nakuha ko sa, ano pangalan nito? Basta nakuha ko sa Facebook. Kay Bob PH ata, Bob PH. Thank you po sa Pero, ito yon sinabi dito. Isa doon sa 15 contractors na na-awardan ng limpak-limpak na salapi. Na-awardan ng napakaraming proyekto, yung SunWest. At, kanino yung SunWest? Ako, Bicol Representative Elizalde Co. founded SunWest Group Holding Company Incorporated. The parent company of SunWest Incorporated, his brother, Christopher Co. Kayo mga Co. Former ako, Bicol Congressman, co-founded both SunWest and Hightone Construction and Development Corporation. Bakit po? Bawal po sila dyan. Conflict of interest yan. Diba? Anong sinasabi ni BP Sara? 2 lang tao ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Si Saldico at si Tambaluslos. Napaka-ipokrito ninyo. Tanong ko, Saldico, totoo ba ito? Sa inyo ang SunWest sa kapatid mo.
Oh, anong naalat na project sa inyo? 10 billion sa SunWest. Doon sa isa, High Tone, 4.8 billion pesos. Pakisagot po ito. Ha? Yung ingay ninyo, pakisagot po ito. Totoo ba ito na involved kayo sa kumpanyang SunWest na hindi kayo dapat nangungumusyon or hindi kayo parte ng contractor na connected sa gobyerno? Kasi may conflict of interest. Naiintindihan? Kung ito total po natin yan, nasa 15 billion po yan. Tanong, totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, napaka-plastic nyo mga animal. Kayong mga congressman, kung totoo ito, ang pa-plastic ninyo kung hindi nyo ko-questionin ito. Dahil yung kay BP Sara, 150 million lang ang issue. Ito 15 billion, tahimik kayo. Kayong maiingay dyan sa Congress, ngayon kayo mag-ingay. Kayong mga dating justices na sinasabi nyong dapat matuloy ang impeachment, ngayon kayo mag-ingay. Kayong mga komunista, kayong mga congressman, kayo lahat ng pumupuna, we want to hear you. Magsalita kayo ngayon. Kayong lahat ng binabanatan si BP Sara sa halagang 150 million na nanggagalaiti kayo na ituloy ang impeachment na mas marunong pa kayo sa Supreme Court. Ilang ulit yung 150 million bago umabot ng 15 billion? Ilan po yan? Sige nga. Dapat ito iniimbestigahan nyo. Kung totoo ito o hindi, ang taong bayan ay nag-aantay ng sagot. Hindi po ako magdi-decide kung totoo yan or hindi. Pero mga lintik kayo pagka hindi ninyo inimbestigahan ito. Kaya naman ngiting tagumpay. Paano kayo nagkakaroon ng ganitong projects? 15 billion. Tapos ang taong bayan hirap? Wala na ba kayo talagang konsensya? Wala na kayong takot sa Diyos? Akala nyo ba mabubuhay kayo ng 1,000 years? May gali, ilang taon lang kayo dito sa mundo. Tapos ganyan ang gagawin ninyo? Ulit hindi ko kayo pinagbibintangan. Pero dapat kayong magpaliwanag. Kung hindi totoo yan, ipagtanggol ninyo sarili ninyo. Kung hindi ito totoo, dapat pa rin imbestigahan. Kayong mga pinklawan na nakakaingay nyo ngayon, gusto nyong imbestigahan ang impeachment. Gusto nyong ituloy. Hindi kayo pwedeng manahimik ngayon. Lalabas ang tunay ninyong kulay na lahat kayong mananahimik ngayon na napakaingay sa impeachment ni BP Sara, insecure lang kayo sa Duterte. Lahat po kayo ipokrito. Lahat ng sumisilip sa impeachment, sa confidential funds ni BP Sara, pag tumahimik kayo ngayon, plastic kayo, ipokrito kayo. Insecure kayo sa Duterte. Yaan ang totoo. Dahil ito, dapat ang iniimbestigahan. Kaya nga, maraming salamat na rin hindi natuloy ang impeachment Dapat dito na tayo ma-focus sa kalokohan nitong flood control na ito. Dito na po. Ito po, tingnan po natin to. Ito pakinggan po natin itong sasabihin.
Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Kailangan panagutin ang dapat managot. Ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Aniya, inaasahan ng mga senador ang malaking aksyon sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Senador Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sinumang miyembro ng Senado. I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Ako I like to believe na malinis talaga ang mga senador. Ako sa tingin ko naman, kung meron man maduming senador, iilan lang yan dyan. Pero kasi ang talagang may hawak talaga ng budgetan, itong nasa Congress. So, ang sinabi ni Senator Villanueva, malinis po ang mga senador. Let's assume for discussion purposes, totoo yung sinasabi ni Senator Villanueva, and malamang-lamang naman, most of the senators, I believe, malinis. Pero, eto na. Kung mananahimik at wala kayong komentaryo, Risa, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, si Lacson nagsasalita na. At higit sa lahat, Tito Acheche, One Ball University Soto. Pati na rin ikaw, Erwin Tulfo. Apaka-critical nyo kay BP Sara. Ang iingay ninyo kay BP Sara. Halos magpakamatay kayo para gisahin, ituloy ang impeachment. Kulang na lang, bastusin ninyo. Yung iba nga sa inyo, binastos na ang Supreme Court. Lalong-lalo ka na, Tito Soto. Pag kayo tumahimik dito ngayon, sa napakalaking anomalya patungkol sa flood control projects, sangkot kayo. Whether kasali kayo or hindi kayo kasali, whether kumita kayo or hindi kayo kumita, as for me, sa akin lang po, indirectly kasabwat kayo. Dahil kayo yung lantarang sobrang effort na ipinapakita nyo sa taong bayan. Kayo ay gusto nyong managot ang mga politiko na nagnanakaw. Yan ang hilig nyong banggit, lalo ka na Risa Ontiveros. Taong bayan, taong bayan, taong bayan ng taong bayan. Kung may paki kayo sa taong bayan, dapat, kung may efforts kayo, ituloy yung impeachment ni BP Sara na halos maglupasay kayo dyan, dapat times 3, times 4, times 5 yung effort nyo dito. Dahil mas matinding problema ito. Let's assume lang ha, ako naniniwala hindi totoo. For discussion purposes, nalustay nga ni BP Sara 150 million, which I don't believe, pero for discussion purposes, hindi po maghihirap ang Pilipino doon. Pero ito, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin sa flood control projects. Yaan ang cause ng paghihirap ng Pilipino. Isa sa cause ng paghihirap ng Pilipino. Kaya kayo kung mga pinklawan, lalo ka na Risa, Tito Soto at Erwin. Si Erwin hindi naman bumoto eh. Hindi, pabor siya na i-archive yung Supreme Court, i-archive yung impeachment complaint. Kaya lang, yung pagsasalita niya, idinidiin niya yung Vice President.
So sa madaling salita, sumunod lang siya sa korte, pero dapat magkusang loob na daw si BP Sara, maglantad, isiwalat ang kanyang mga ebidensya. Ilabas ang kanyang mga ebidensya. Kung gusto mo isiwalat ang ebidensya, Tulfo, ngayon, this is about time magsalita rin kayo, magkapatid na Tulfo dito sa flood control projects. Pagka hindi kayo nagsalita dyan, duwag din kayo. Pag di kayo nagsalita, mga ipokrito rin kayo. Kasi yung bilyon-bilyon, maghihirap ang Pilipino dyan. At eto pa, may mga namatay dyan sa baha. Hindi isa, hindi dalawa, hindi lang tatlo. May patay po na taong bayan, Risa. Mahilig ka gumamit ng taong bayan. May mga namatay na taong bayan patungkol sa baha. And we want to see your effort. Kung paano nyo sisingilin itong magnanakaw sa flood control. Hindi lang yung pipitikin nyo, ha? Times 2, times 3, times 4, times 5 nung effort na nilalabas ninyo para matuloy ang impeachment. Kaya para sa akin, uulitin ko. Pag tumahimik kayo, tandaan nyo to, taong bayan. Pag tumahimik, ilan man dyan sa 6 na yan, kasabwat yan. Kasabwat sila ng mga kontraktor. Tumanggi namang kumpirmahin ni Senador Joel Villanueva kung may koneksyon ang panig ng House of Representatives sa 15 contractors ng gobyerno para sa flood control projects. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Para kay Senador Villanueva, isa rin itong depensa at pagpapatunay na wala silang kaugnayan sa mga issue ng flood control project na ipinupukol sa kanila kasabay ng paghahalal ng Senate presidency. Binigyan din ng mambabatas na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawing kaugnay ng flood control projects. Kung mapapanagot-an niya ang mga sangkot dito, hangad nito na magkaroon ng integrated flood control programs at hindi patsi-patsi ang proyekto. Asher Cadapan Jr. Ulitin ko, Tulfo, Risa, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Huwag kayong santo-santuhan. Huwag kayong ipokrito. Magsalita kayo. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe po kayo sa channel na ito. Thank you sa panunod nyo. God bless everyone.